Di fam, grabe. Hindi ba't akala natin ay 7,641 lang ang mga isla sa Pilipinas? Pero, alam nyo ba dati, may mga teritoryo pa tayong lampas sa mapa natin. Huwag kayong aalis dahil ilalahad ko ang mga napuntahan, napamahal at nawala nating mga lugar. Oo, di fam, may lost territories ang ating bansa. Sa ilalim ng mga Kastila, ang tinatawag na Kapitanya General de Filipinas ay hindi lang ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama din ang mga isla sa Micronesia tulad ng Mariana at Caroline Islands. Sa paglipas ng panahon at dahil sa mga digmaan at tratado, unti-unting nawala sa atin ang mga islang ito. Kaya alamin natin kung paano at bakit. Mr. D. Una sa listahan, Mariana Islands at Guam. Ayon sa kasaysayan, kasama sa Kapitana General de Filipinas ang Mariana Islands at Caroline Islands. Kabilang dito ang Guam at Northern Marianas. Dito dumadaong ang mga galyong galing sa Acapulco bago magtungo sa Maynila. Pagdating ng mga Kastila, unang narating ni Ferdinand Magellan ang Guam noong March 6, 1521. Opisyal itong inangkin ni Miguel Lopez de Legazpi para sa Espanya noong Enero 26, 1565. Mula 1565 hanggang 1815, ang Guam at Northern Marianas Islands ang tanging mga himpilan ng Kastila sa Pasipiko. Silangan ng Pilipinas ito at nagsilbing reprovisioning stops ng Maynila, Acapulco, Galion. Sila'y bahagi ng Spanish East Indies at sakop ng Viceroyalty of New Spain. Kasama ang Pilipinas, ang Guam ay binigay sa Estados Unidos matapos ang pagkatalo ng Espanya sa digmaang Kastila-Amerikano. Sa Treaty of Paris ng 1898, kinilala ng Espanya ang soberanya ng US sa Guam at Pilipinas. Kaya tuluyang nahiwalay ang mga Mariana at Guam sa ating kapuluan. Kung tutuusin, halos 4 na siglo silang konektado sa Maynila bago tuluyang mapunta sa ilalim ng Estados Unidos. Imagine ninyo, kung hindi tayo natalo noong 1898, baka may mga kababayang taong taga Guam na at karamihan ay mahilig din sa adobo. Pero life is life. Kaya mga kadifam, sulitin na natin ang mga natitirang isla. At number 2, Caroline Islands at Palau. Ang Caroline Islands ay inangkin ng mga Kastila noong 1528 at tinawag na Islas de los Reyes. Kasama dito ang Palau, Yap, Chuuk at iba pang pulo sa Micronesia. Bahagi ito ng Spanish East Indies at nasasakupan din ng Kapitanya General de Filipinas. Noong 1898, sumama ang Palau, tinatawag natin noong Palaos, sa Malolos Congress, ang kauna-unahang kongreso ng Revolusyonaryong Pilipinas. Ang Palau ay nagpadala ng kinatawan, kaya itong tanging grupo ng isla sa Caroline Islands na nagbigay ng mataas na representasyon sa kongreso. Sinuportahan pa nga ng kongreso ang karapatan ng Palau sa self-determination. Noong German-Spanish Treaty ng 1899, binenta naman ng Espanya ang Caroline Islands kasama ang Palau sa German Empire. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, napasakamay ito ng mga Hapon at kalaunan ay naibigay sa Estados Unidos. Ang Palau ay naging isang distrito ng Trust Territory of Pacific Islands hanggang sa magdesisyon na maging malayang bansa. Sinuportahan ng Pilipinas, Taiwan at Japan ang desisyong ito at naging Republika ng Palau noong Enero 1, 1981.
Heist, di fam! May kinatawan pa palang Palau sa ating unang kongreso. Kung tutuusin, kapatid natin sila sa kasaysayan. Pero noong binenta sila, para tayong nawalan ng kabarkada. Ngayon, malaya na sila at kakampi pa rin natin. And number 3, Sabah or North Borneo. Ang Sabah na tinatawag ding North Borneo ay may kasaysayan sa Sultanato ng Sulu. Ito ay naging bahagi ng Pilipinas. Noong 1878, pinaupa ng sultanato ang silangang Sabah sa British North Borneo Company. Ayon sa Pilipinas, ang teritoryo ay inaarkila lamang at nananatiling pagmamay-ari ng sultanato. Kaya bilang kahalili, inaangkin ng Republika ang karapatan sa teritoryo. Sa kabilang banda, tinuring ng Malaysia ang 1878 na kasunduan ay pagbenta, kaya hindi ito kinikilala bilang usaping teritorial. Bagamat pinangangatawanan ng Pilipinas ang pagmamay-ari, hindi ito aktibong pinaglaban upang mapanatili ang mabuting relasyon ng ASEAN. Ang mga taga-Sabah ay piniling sumanib sa Malaysia noong 1963, kaya nananatiling sensitibo ang usaping ito. Ang tanong, bakit ba hindi natin bawiin? Well, di fam, dahil sa respeto sa kasunduan at sa kapakanan ng taong nakatira dito. Pero syempre, laging may masasabi ang mga lolo't lola natin. And at number 4, Kalayaan or Spratly Islands at Scarborough Shoal. Noong 1734, inilathala ng mga Kastila sa Maynila ang Velarte Map. Ito'y nagpapakita ng buong kapuluan kasama sa mapang Scarborough Shoal at ang Kalayaan o Spratly Islands, tinatawag na Los Bajos de Paragua, bilang bahagi ng Spanish Philippines. Inulit ito sa 1808 at 1875 na Carta General del Archipelago Filipino. Pagkatapos ng digmaang Kastila-Amerikano, nilagda ng Espanya at Estados Unidos ang 1900 Treaty of Washington, kung saan sinuko ng Espanya ang lahat ng isla na bahagi ng Philippine Archipelago na nasa labas ng linya ng 1898 Treaty of Paris. Kabilang ang Scarborough at Kalayaan dito. Dahil dito, napasailalim ang mga islang ito sa Estados Unidos at kalaunan ay sa Republika ng Pilipinas. Ayon sa 1935 Constitution, inuulit na ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay kinakabilangan ng Scarborough Shoal at Kalayaan Islands. Noong 1946, muling giniit ni Vice Presidente Elpidio Quirino na ang New Southern Islands na kalaunan ay Kalayaan ay bahagi talaga ng Pilipinas. Noong 1956, binisita ni Thomas Cloma ang mga isla at pinahegang Free Territory of Freedom Land. Ngunit ang kanyang karapatan ay kalaunan ay nilipat sa gobyerno ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596 noong June 11, 1978, nilikha ang Municipality of Kalayaan na nagsakop sa Thitu Island, ito yung Pag-asa, at iba pang isla at shoal sa grupo. Ito ang pinakamaliit na munisipalidad sa bansa at may taunang budget na 47 million. Gayunpaman, lahat ng isla at bahura nito ay disputed territories at inaangkin ng China, Malaysia, Taiwan, maging Vietnam. Kaya di fam, dito na papasok ang mga viral na balita, yung West Philippine Sea. Pero tandaan, matagal na itong kasama sa kasaysayan natin. Mahaba at komplikadong usapin pero sana mapangalagaan natin ang ating karapatan habang nagtataguyod ng kapayapaan. And at number 5, eto na, Northern Taiwan at Tidor.
ito'y kasama sa Kapitanya General ng Pilipinas. Ngunit ito'y mga outpost lamang ng mga Kastila na hindi permanente ang pananatili. Sa kalaunan, iniwan ng Espanya ang mga lugar na ito at napasailalim sila sa ibang bansa. Ang 1900 Treaty of Washington ay nagsama rin ng iba pang isla ng Tawi-Tawi na dati hindi malinaw sa Treaty of Paris. Dahil dito, napasama ang Sibutu at Cagayan de Sulu sa teritoryo ng Pilipinas. Bagaman hindi dating pagmamay-ari ng Kastila ang Benham Rice or Philippine Rice, ay kinilala ng United Nations noong 2012 bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas. Ipinapakita nito na may pagkakataong nakakabawi din tayo ng teritoryo. Hey, hindi lang pala nawawala, may nababalik at nadadagdag din sa atin, guys. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Ang mahalaga alam natin ang ating pinanggalingan para may paglaban ang ating karapatan. O ano, Difam? Tingin nyo, mababawi pa natin yung mga nawala nating teritoryo? Comment nyo naman ang opinion natin. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto.